Good morning! For today's video ay may pa-order na naman tayong isang bilaong photo cheese. At umpisahan na natin. 4 na itlog ang gagamitin ko dito. Yan, ibati lang natin ang gusto yung itlog. Tapos dito ko na rin isasali yung sugar. 2 cups po yan na sugar, white sugar. Kaya 2 cups lang kasi gagamit tayo dito ng 1 can ng condensed milk. Medyo malaki yung condensed milk ng ng Angel kaya yun ang binili ko. Naglagay ako diyan ng melted margarine 3/4 cup. Tinunaw ko yan sa kawali kasi mataas yung microwave, di ko abot. Pero pwede mo siyang tunawin sa microwave. Nilagay na natin yung 1 can ng condensed milk. Angel yung gamit ko dito sa video na to. Haluin lang natin itong ating wet ingredients kasama ng asukal. Pagkatapos isama na natin dito sa 1 kilo na all-purpose flour or 8 cups. Ayan, nilagay ko na po yan lahat. Todo na. Yung ating ginawa kanina na mixture ng egg, margarine, at ilalagay na rin natin yung tubig. 6 cups po muna na tubig yung nilagay ko dyan. Tapos kung mapapansin nyo, mamaya ay nag-add pa po ako ng 1 cup na tubig. Total of 7 cups po na tubig ang nagamit natin dito sa puto natin na to. So, haluin lang natin kahit hindi pa naman yan masyadong maging pino kasi sasalain pa natin itong mixture natin bago natin i-steam. Ayan na yung 1 cup na tubig na sinasabi ko na ilagay na natin. Bali po total of 7 cups ng water. Yan, di na natin yan masyadong kailangan pinuhin kasi sasalain pa naman natin to. Pero syempre di rin kasi lalabas sa salaan pagka hindi mo naman medyo mahalo-halo talaga. Feeling ko kasi mau-overmix ko siya. So ito na po, salain na natin. Ayan, so kung di natin sinala yung mga buo-buo na yan, magiging cause para hindi maging makinis yung puto natin. Kaya po, lagi kong sinasala tuwing gumagawa ako. Lalo pag ganito po na mga pa-order po sa akin. So, before di po ako nagpapa-order ng puto. Kahit may mga nag-order sa akin sa online, ganun, hindi ko siya siniserve. Pero, ngayon may nag-advise sa akin na why not iserve yun kasi sayang naman po ng kikitain. Kikita ka na sa vlog, sa video, kikita ka pa kapag ka may mga umu-order. Kaya always ina-accept ko na po ngayon kapag ka may nag-order sa akin. Sayang din. Ang puto pa naman ay kahit anong handaan ay parang nakikita nyo lagi ang puto. Sa mga birthday, kung anong mga ganap-ganap, ganun. So, ayan na, makinis na yung ating puto butter, puto mixture. Ayan, makinis na siya. May konti pang bubbles pero ayos na yan. Kaya rin na yan mamaya. Mawala din naman na siya. So, dahil tapos na tayo magsala ay maglalagay naman tayo sa ating mga puto molder. So, ayan, ang nilalagay natin sa bawat isang puto molder ay 2 tablespoon. Medium size lang naman po yan, kaso medyo pabuka kasi yung style ng puto molder. Kaya kapag 1 tablespoon lang ang ilalagay, masyado pong maliit, masyadong menos. Kaya 2 tablespoon ang nilalagay ko sa bawat isa. So, habang ginagawa ko po ito ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer para po ready na siya. Kailangan kasi kulong-kulo bago natin isasalang yung ating puto.
Yan, di ko na po pala yan nilagyan ng asin sa mixture kasi yung star margarine maalat-alat naman po yan. Kaya magiging balance na lang yung tamis saka yung alat. So sa mga magsasabi, ay may condensed milk na, may sugar pa, napakatamis. 1 kilo po yung ginawa natin. Kung 1 lata lang po ng condensed milk ang ilalagay natin, hindi po yun sasapat para tumamis. Ang talagang karakteristik ng puto ay kailangan matamis. So, nilagyan ko na rin po yan ng cheese kasabay na po sa pag-steam natin itong mga cheese. Ganyan lang, maninipis lang yung slice ng cheese para mas marami na tayong magagawa. Mas marami na tayo may slice sa cheese. So, ayan siya. Napakabagal ng paglagay ko ng cheese. I-fast forward nyo lang po dyan para hindi kayo mainip. At ito na po. After 10 minutes, ito na po yung itsura ng ating puto. Perfect na perfect ang alsa. Hindi ko na po ipapakita yung pag-unmold ko niyan at paglagay ko dito sa bilao. So ito na po ang ating isang bilaong puto. 100 pieces po yan.